Sa bigat ng mga kontrobersyang kinakaharap ngayon ng kasulukuyang administrasyon, hindi lang ang grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lantarang sumisigaw ng katarungan, kundi pati na rin ang mga hindi kasapi ng PDP laban. Sinabi kasi ni senatorial candidate Norberto Gonzales na ang Marcos Jr. administration na raw ang pinaka-corrupt na kanyang nasaksihan. Kung bakit, alamin sa report ni Almar Fersuelo. Sa paglipas ng panahon, patuloy ang pagdami ng mga Pilipinong nananawagan ng malalim at makabuluhang reforma sa pamahalaan. Batay sa mga ulat, kabilang sa mga pangunahing isyong isinusulong ng publiko ay ang umano'y lumalalang problema ng katiwalian sa hanin ng pamahalaan. Bagamat itinatanggi ng mga opisyal ang mga aligasyong ito, marami pa ring mamamayan ang nagpaabot ng hinaing ukol sa epekto ng kakulangan sa serbisyo, partikular na sa usapin ng kahirapan at ekonomiya. Ayon sa pahayag 2025 survey ng Publicos Asia, para sa unang quarter ng taon, 20% ng mga Pilipinong tinanong ang nagsabing ang katiwalian ang pangunahing isyong dapat tugunan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasunod nito, ang ekonomiya at inflation na kapwa nakakuha ng tig 11%. Lumitaw rin sa parehong pag-aaral ang pagtaas ng pangamba ng publiko sa issue ng iligal na droga na umabot sa 13% sa pambansang antas at 26% naman sa Mindanao. Kaugnay nito, sinabi ni dating Defense Secretary at ngayon senatorial candidate Norberto Gonzales na ang pangunahing balakid umano sa pag-unlad ng bansa ay ang sistemang politikal at ang mga taong nasa likod nito. Ang pinakamalulungan na nakasisira sa kinabukasan ng bayan natin, ang ating politika at ang ating pamumulitika at ang ating mga politiko, sila ang talagang humaharang sa pagkakataon na tayo ay umunlad bilang bansa. Ito ang naging pahayag ni Gonzales sa kanyang pag-iikot sa ilang bahagi ng Mindanao, gaya ng Buena Vista, Agusan del Norte, San Francisco, Agusan del Sur at Barobo, Surigao del Sur. Binigyan din niya na sa buong karanasan niya sa pamahalaan, ang Marcos Jr. administration na raw ang nakita niyang may pinakamalalang anyo ng korupsyon. Lalo ngayon itong administrasyon natin ngayon, tingin ko ito yung pinaka-corrupt na administrasyon na nakita ko. Ito ang pinakamaraming dagdag nakaw sa kabal ng bayan. Dagdag pa ni Gonzales, hanggat hindi natitigil ang korupsyon sa gobyerno, mananatiling imposible para sa karaniwang mamamayan na maramdaman ang benepisyo ng maayos na serbisyo publiko. Kung siya raw ay palaring mahalal sa Senado ngayong darating na halalan, sisiguraduhin niyang may hakbang na gagawin upang matigil na ang anyay panggagata sa kaban ng bayan. Kung hindi natin ititigil ang korupsyon, hindi natin maiaayos ang gobyerno para talagang makapagbigay ng panging serbisyo sa mga kababayan. At gusto ko lang naman malipakita sa ating mga kababayan na may tamang pamumulitika. Lahat ng bansa na may sistema ng tamang pamumulitika, uunlad ang buhay ng lahat. Hinikayat ni Gonzales ang mga kapwa niya kandidato mula sa mga tatakbo sa Senado, Kongreso at mga lokal na posisyon tulad ng gobernador, mayor, konsehal at barangay captain na mangako sa taong bayan na sa araw-araw nilang pakikitungo sa mga mamamayan ay itigil na ang panlilinlang, tigilan na ang pambobola at higit sa lahat, huwag nang magnakaw sa pamahalaan. Anya, kung hindi ito magagawa ng mga lingkod bayan ay siguradong magpapatuloy ang ganitong kalakaran sa mga susunod na henerasyon. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Fersuelo, SMNI News.